yan. Which is, ang ganda naman po talaga ng lyrics o yung meaning ng song. So, sabi nga, dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Kasi daw, bakit? Ang biyaya niya ay sapat. Okay? So, hindi na tayo papakatagal. Tayo po yung magre-reklamo. Tayo po ay mag-aaral na kasi yung topic po natin is about complaining. Talaga na sabi ko, magre-reklamo. Niligat tayo po natin tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia in Exodus chapter 20, verse 2 hanggang verse 5. Exodus chapter 20, the very infamous chapter in Exodus. Verse 2 hanggang verse 5. Yan, babasahin ko na lang po. Pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. Exodus chapter 20, verses 2 to 5. Okay. Wala. Teka lang po. Ito po, dito po. Okay, dali lang po . So, we're talking about the complaining. So, mali pala yung naisulat ko. But then, anyhow, Exodus. Bagay, manalangin po muna tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ngayong oras na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang Banal na Espiritu malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Father, we ask that you continue to guide us, O Lord, at wala akong anumang bagay ang pwedeng umadlang ng anumang gawain sapagkat alam po namin, Panginoon, na sa iyong biyaya kami lamang po ay makakaasa na patuloy na kayo po mangusap anuman ang maging sagabal sa palagay po namin, pero hindi po ito makakapanaig hanggat kayo, O Diyos, ang patuloy na siyang gagabay at magtuturo sa amin. Wala po kaming ibang dapat gawin kundi ang magpakababa, aminin na kami ay kulang at hindi sapat ang aming lakas, ang aming talino, ang aming kayamanan kung wala po kayo sa buhay po namin. Patuloy po namin kayong kikilalanin, Ama, at ang iba na salita ang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. So, we are looking for a topic about the children of Israel murmuring against God. Okay, so please allow me to check po muna. Okay. Exodus chapter... Bigla siyang nawala. But I have listed some of the ideas and principles na kinakailangan po nating tignan, okay, at kinakailangan po nating mapag-aralan sapagkat ang pagko-complain ay isa sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Amen po ba? Wala hong tao ng gusto na laging na nagre-reklamo. Okay? And let's check. Numbers chapter... Yung nagreklamo po sila about water. Okay? Kaya check ko lang ulit. Once again. Exodus, 15. Okay, sige, paunahan tayo. Okay. 16 to yeah, it's a murmur. Pero atras po tayo sa May 15. So from verse 22 hanggang 24. So basahin po natin.
And Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness, and found no water. So walang tubig. And when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter, so mapait. Therefore, the name of it was Mara. And the people murmured against Moses. So they complained. Okay, pinagbulong-bulungan, pinagchismisan, saying, "What shall we drink?" And he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which, when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them and said, "If thou wilt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord that healeth thee." So sabi ko po kanina, isa sa hindi magandang ugali ay ang tinatawag po nating pagiging reklamador. Okay? So, to complain, it means to go against the will of God. Siguro, hindi man natin directly sinasabi sa Diyos ang ating mga reklamo, but based on our attitude, based on our response to any problem, to a person, or even, alam mo yan, sa mga tao nakapaligid sa atin, nagre-reklamo po tayo. Now, dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, I want you to understand, because the title of the message for today is, Why Complaining Fails to Please God. Why complaining fails to please God. Bakit ang pagrereklamo ay hindi nakakalugod o hindi nakakaabot sa kalwalatian ng ating Diyos? So we need to correct ourselves. Kinakailangan po natin tignan. Now, when we talk about complain, okay, o pagrereklamo, ibig sabihin mga kapatid, ayaw mo yung nangyayari, ayaw mo ng sitwasyon, or ayaw mong sumunod sa patakaran o sa panuntunan na ibinibigay sa iyo. To go against something, it means to complain. Specifically, kung may sinasabi ka. Okay? God doesn't want us to become complainers. Because complainers doesn't reflect the goodness of God. Amen? Hindi pinapakita nito ang kalwalatian ng Diyos. Wala hong anak ng Diyos na reklamador. Wala. Okay? So, kung titignan kasi natin ang pagrereklamo, mga kapatid, ano po ito? Complaining is a mental suicide. Ulitin ko. Complaining is a mental suicide. Pag sinabi natin suicide, ito po yung pagpapatiwakal. Okay? And when you are doing complaining, hindi ho yan nakakatuwa. Okay? Hindi lamang sa paningin ng Diyos, kundi mga kapatid, ito po kasi tinatawag natin, we abandon everything that we believe to God. Kaya nga itong mga Israel, even though they saw the goodness of God, okay, they saw the power of God, the provision of God, the protection of God, isang iglap, alam mo yan, nawala lahat ito. Why? Because complaining is a mental suicide. Don't want to engage with that. Kasi yung mga taong reklamador, ano yan eh, kumbaga, iba yung buhay. In fact, walang buhay sa mga taong nagre-reklamo. Laging negative. Amen? Wala silang nakikitang maganda. Ito yung mga taong wala silang contentment, wala silang gratitude. Kaya, alam mo yan, sabi nga natin kanina, complaining is a mental suicide. Ano pa? Kinakailangan mo rin tandaan, mga kapatid, na not only complaining is a mental suicide, complaining is a serious problem. Nakikinig po ba kayo? Complaining is a serious problem. Itong Israel, mga kapatid, naging buhay na nila. Inugali na nila ang pagrereklamo. Kaya nga, if you're going to look at the relationship of Israel and God, makikita nyo yung lawak ng biyaya ng Diyos. Di ba? Kumbaga, mayroong mga pagkakataon na pwede naman lipulin ng Diyos sa mga taong ito. Why? Because again,
they go against the will of God. Pero dahil mabiyaya ang Panginoon, tagatupad siya ng pangako, anong ginagawa niya? Mabiyaya po siya sa mga taong ito. But you have to understand, believers in Christ, kahit na sabihin natin ikaw ay nabubuhay in the time of grace, huwag naman natin abusuhin. Huwag natin abusuhin. Bagaman sinasabi natin, it's a, alam mo yan, mental suicide, madang muli, ikaw din naman yung talo eh. Diba? Walang nananalo sa taong reklamador. So, ano dapat gawin? Ituring mong malaking problema yan. So, the question will be, ano yung mga bagay ba na nagre-reklamo tayo? Di ba naisip yon? Ano yung mga bagay na nagre-reklamo tayo? Sometimes, we complain about our limitation. Yung mga pagkakataong ganun eh. Di ba? Para bang, alam mo yun, kung naging mayaman lang ako, di ba? Kung naging magaling lang ako, di ba? Kung naging mas matangos ng ilong ko, mas maputi, magagawa ko itong ganitong bagay. Mga kapatid, hindi ho nagkamali ang Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos. Even to those people na merong kakulangan, kahit saan, sa isip man yan, sa physical man yan, hindi nagkamali ang Diyos. Kung sa paningin mo, pananaw mo, parang may mali sa ginawa ng Panginoon, hindi po. Siya nakakaalam na lahat ng bagay. I remember the disciples, one time na naglalakad sila kasama nila ang Panginoon, may nakita silang bulag. Pinagtalunan nila yun eh, tama? They asked, Lord, sino may kasalanan, bakit bulag tong tao na ito? Ang ganda na sinabi ng Lord doon. Di ba? Walang sino man ang dapat ituro kung sino nagkasala. Kundi nangyayari yung bagay na yan para maluwalhati ang Diyos. Ang ganda nun. Complainers don't do that. Complainers don't look at the things like that. Naghahanap silang pwedeng marireklamo. Why? Because they are limited. Kaya nga ulitin ko ang taong lumalago, hindi yung reklamador yan. Ang taong lumalago, mapagpasalamat yan. Ang taong malago, anong ginagawa niyan? Content po yan sa buhay. May contentment. Pag may contentment ka sa buhay, it's very natural for a Christian to be happy. Diba? Kaya kung makita natin, a Christian is always joyful. Kaya nga hindi nakalimit yun sa mga bagay na meron ka. Kundi sa mga bagay na wala ka, kundi sa mga bagay na na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kasi yung taong reklamador, hindi lang yan tumitingin sa limitasyon niya eh. Tumitingin din yan sa mga bagay na kulang siya. Kaya ang hirap magpasalamat ng taong complainer. And sabi ko nga po kanina, we should treat that as a serious problem. Problema ho yan. So dito mga kapatid, ang Israel, kumbaga na-master na nila to eh. Dami-dami naman dapat i-master pag reklamo pa. Hindi, totoo. Pero biro, mula nung lumabas sila sa Egypt, hanggang ma-encounter nila ang Lord, hanggang sa punto na nasa wilderness po sila, to the point na binaba yung hatol ng Panginoon, okay, wala makakapasok sa promised land. 20 pataas. Diba? Yung makapasok lang sa promised land, 20 pababa. Bakit? Masyado kayong reklamador. Iniligtas na sila. Pinakitaan ng himala. Pinatawid, alam mo yun, sa napaka-imposibleng journey sa gitna ng dagat. They have given a pillar of fire and a pillar of clouds. Yung mga gamit nila hindi man naluma, and yet nakuha pa nila magreklamo sa Diyos. Nakakalungkot isipin mga kapatid, ano po ba yung mga iniisip natin? Tatlong bagay na nais ko pong iwan sa inyo na dapat po nating iwasan when it comes to complaining. Number one, when we talk about complaining o pagrereklamo, complaining is not a valid emotion. Ulitin ko. Complaining is not a valid emotion. Bakit? It goes against the Word of God. Therefore, it goes against the will of God. Ano yung pinangako ng Panginoon? Hindi ko kayo papabayaan, sasamahan ko kayo, dadaling ko kayo sa lupain na pinangako ko sa iyo. But instead, that they walk in faith to trust God, every step of the way, wala silang ginawa kundi magreklamo. Alatang danum, alatang pamangan, alatang karni. Ganun yung ginawa nila.
Di man natin nakakausap ang Diyos directly, okay? Kagaya ng nangyayari sa bansang Israel, may mga pagkakataon na kinakailangan po natin isuko yung pagrereklamo natin sa Diyos. Why? Because it manifests. Maraming bagay ang naipapakita natin na nagrereklamo tayo sa Diyos. Amen? Nakikinig po ba kayo? Sometimes, we base our attitude on a situation which hindi naman dapat. Sino dito yung nawawala ka sa mood kapag galit ka? Tama ba yun? Or, hindi umaayon yung gusto mo, kaya nawawala ka sa mood. Kumbaga bilang mananampalataya, bilang normal na tao, normal lang yun eh. Pero bilang mananampalataya, niligtas ka ng Panginoon, ang mood mo hindi nakasalalay sa sitwasyon. Ang mood ng isang mananampalataya ay nakasalalay sa Panginoon. Kaya, kaya nating ngumiti sa kabila ng problema. Kanina, dami problema, no? Bigat. Kaya bilang mananampalataya, huwag yung pababayaan yung devotion, huwag yung pagbabayaan yung gathering. Kasi sabi ng mga testimony kanina, paano na lang kung wala itong mga bagay na ito? Pero sabi ko nga po kaninang umaga, hindi natin ginudiyos yung gawain. Kundi kinakatagpo natin yung Diyos ng gawain ito. Kaya kahit lumabas po tayo ng prayer meeting, hindi na tayo after natin mag-attend ng Sunday, may Diyos pa rin tayo. Nakakangiti pa rin tayo dapat. Hindi tipong pagkatapos ng prayer meeting, malungkot ka uli. Hindi yung ganun. Amen? And most of the time, many believers, lumalabas ko yung totoo eh. Ano ba yung pinapahalaga natin? Nawala lang yung cellphone mo, nawala ka na sa mood. Ba't kayo nag-amen ng ano? Parang may gusto kayo sabihin. Hindi. May mali ba sinabi ko? O may gusto kayong ano? Hindi, tama naman kasi nga, pinapahalaga ng lahat, cellphone. Hindi ko alam kung ano nasa isip nyo ha. Pero ang sa akin kasi, ang pinakamahalagang bagay ngayon na pinapahalaga ng lahat ng tao, cellphone. Kaya minsan pag nawawala ka na rin sa mood. Talagang wala akong clue kung bakit kayong umingiti. But then, nagigets yung ibig kong sabihin, tama? Amen po ba? So dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, sabi nga natin, when we complain, again, we go against the will of God, so therefore, complaining is not a valid emotion. Emotion niya, that is a negative emotion na kinakailangan nating suko sa Panginoon. Madaling malaman ng tunay na karakter ng mananampalataya. Paano? Pag nawala yung bagay na pinakamahalaga sa iyo. Ang tanong, ano ba yung mahalaga sa iyo? Kapag ang mahalaga sa iyo ay mga material na bagay, hindi ho magandang training ho yan. Sige nga, kaya niyo po bang mawala ang lahat ng bagay alang-alang sa Diyos? Ay, iba nag-isip. Di ba? Ano kaya yung isuko? Kasi mga kapatid, ang Diyos ang may-ari na lahat ng bagay, kaya niyang tanggalin at kaya niyang magbigay. Kaya nga, sa isang Kristiyano, hindi nakasalalay sa material. Amen? Nakasalalay ang buhay ng isang mananampalataya sa pagkakilala niya sa Diyos. And it always, alam mo yan, a test. And many fails this test. Yeah, kapag nawala na yung pinakamahalaga sa kanila. Academic excellence, material, relationship, mga kayamanan, alahas, kaya cellphone, anything na napapalit sa Diyos. Kapag nawala yan, nagpapakita ng tunay na kalalagayan mo yung karakter mo bilang isang mananampalataya. And we need to ask ourselves, talaga nga bang ako nagtitiwala sa Diyos? Nakakatakot isipin, mga kapatid, pero itong mga taong ito, naging buhay na nila magrereklamo. May Diyos itong mga to, ha? But then, God is always patient with them. God is so merciful and gracious to them that along the way, tinuturuan sila ng Lord. Amen? Ganon din naman ho tayo. So, dumating yung pagkakataon, pangit man yung sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, di ba? Huwag kang mag-respond negatively. Parang narinig ko yata dito, parang may nagsabi ng, let us be positive.
Being positive is not an attitude to have without God. Nagiging positive ka lang kasi may Diyos ka. Ang hirap maging positive sa mundong ito. Kasama sa bahay, nakakairita na eh. Tama ba? Uy, nag-amen silang lahat. Sino kaya yun? Totoo naman eh. Diba? Aminin natin at hindi. Huwag mo nang ilayo. Kahit ikaw minsan, nakakairita ka din minsan. Tama? Ano sabi ng Bible? May mga pagkakataon, yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo nagagawa. Yung mga bagay na ayaw mong gawin, yun yung nagagawa mo. Di ba nakakairita yun? Talagang miserable ang buhay natin talaga pag wala ang Diyos eh. Amen? So instead na magreklamo ka sa mga bagay na wala ka, ipagkatiwala mo sa Diyos. Katiwala mo sa Diyos. Nakakatuwa yung testimony ni Ate Darlene kanina, no? Bago mananampalataya yan. Bakit kaya? Siguro, bilang isang tao, bago mananampalataya, God is testing her faith. Yun lang yun eh. Although hindi ko alam directly kung ano yung nasa puso niya, pero dumarating o pinapaintulutan ng Diyos ang bawat pangit na sitwasyon ng buhay natin kasi may ituturo ang Diyos. So bilang isang mananampalataya, huwag ka na magtaka. Tama? Yun ang sabi ng James eh. Diba? Huwag tayo magtaka sa mga matitindi at mabibigat na pagsubok na dumadating sa atin. Tingnan nga natin in James chapter 1 verse 2. Okay? Complaining is not a valid emotion. James chapter 1 verse 2. Ano sabi dyan? Ayun o, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Diba? Sunod, verse 3. Knowing this, diba? Knowing this, ngayong alam niyo na, or dapat niyong alamin to, huwag mawaglit sa isipan ninyo. Hardships in life, hindi yan mawawala. Pero kung meron mang bagay ang hindi talaga dapat mawala sa atin, na minsan nawawala, na hindi naman dapat, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Minsan nakulang sa atin eh. Ang hilig natin magmadali sa maraming bagay. Diba? Kaya kapag medyo hindi maganda nagiging sitwasyon, ano nangyayari? Kasi ang bilis ng panahon. Masyado tayo nagmamadali. Nagmamadali tayo matapos, mag-aral, magkapaghanap ng trabaho. Ayusin muna natin yung relasyon natin sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon na mag-guide sa atin every step of the way. Kasi kung magiging guide natin, yung sa mundo, kailangan isipin kung ano yung kulang sa iyo, di ba? Kung ano yung mga bagay na lumilipas na, may sariling timetable ang mundo ito eh. Pero ang Diyos, iba ang timetable niya. Naiintindihan niyo po ba ako? Nung tinawag si Abraham, di naman bata si Abraham. Amen? Maraming character in the Bible, tinawag, may matanda, may bata. Dahil sabi ko nga, ang sinusundan po natin, hindi naman ng sanlibutan, kundi sino? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So paano natin, anong gagawin natin ngayon? Sundin mo siya, makinig ka sa Kanya. Dahil sobrang ingay na ginagawa ng mundong ito, nakukuha natin, na-impluensyahan tayo ngayon. Kaya hindi nakapagtataka, majority of the churches today, naalala yung parable of the sower, saan natin maihahalin tulad? Para silang buto na naihasik saan? Sa tinikan. May laban may battle eh. Dahil nasa mundo sila, alam mo yan, very close, Facebook, di ba, influence ng school, community, balita sa TV. That's how we respond. So ngayon, dahil ganyan yung nangyayari, parang natural na lang sa atin. Let me tell you this. Complaining is not a valid emotion. Dapat natin kilala, bumalik tayo. Sino nga kasi yung Diyos natin? Siya yung may-ari ng lahat. Sino nga kasi yung Diyos natin? Siya yung may control ng lahat. Sino nga kasi yung Diyos natin? Siya yung nakakaalam ng lahat. Ano naman ngayon ang gagawin natin? Magtiwala tayo sa Kanya. These people complain a lot because number one, hindi nila kinikilala kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila eh. Bala mo, bayo na lang bayo. Para silang bata.
Pinangakuan sila over and over again about the promise of God. Ang dapat nilang gawin, keep that. They should be the promise keeper. Because God is a, alam mo yun, promise fulfiller God. Naniniwala kayo doon? When God says it, He will. Hindi mo problema kung kailan tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Huwag mong problemahin yun. Alam niya yung trabaho niya. Ano yung dapat natin trabahuin, Pastor? Magkita sa Kanya. Pangalawa na dapat po nating tandaan o iwasan, okay, for us to become complainers, is what? Complaining is not connected to our problem. But rather, when we complain, that is the starting point of the problem. Nagets niyo? Nagets niyo? Complaining is not connected to our problem. Walang kinalaman yan. Pero tandaan niyo to, once that you complain, ayan na, diyan magsisimula ang problema. So bakit natin sinabing hindi siya connected? Kasi nga, hindi mo trabaho ang mag-respond negatively, which is complaining. Ano dapat natin gawin? You should respond in faith. Tiwala sa Panginoon. So nung nagka-problema sila sa tubig, hindi na trabaho kung saan, kung kailan, kung paano. Magtiwala sa Panginoon. Amen? But the worst part, hindi na nga sila nanampalataya, nag-respond pa sila ng di maganda. Lumaban sila sa lingkod ng Diyos. And eventually, yun yung point number 3 natin yun yung nag-invite ng galit ng Panginoon. Amen? Hindi ho natutuwa ang Diyos sa taong reklamador. Wala ka sa mood. Okay? Kasi pangit yung bahay mo. Wala ka sa mood kasi wala kang pera. Nakapalibot sa'yo, mga mukhang pera, pero ikaw wala kang pera. Di ba? Naranasan nyo na yan. Pera tapos sa mga kakaan mo. Ganun. Kainis, no? Complaining is not connected to our problem. Complaining is the starting point of problem. We need to respond according to God's character. Ganito nangyayari pag nagko-complain ka, hindi mo nakikita ang Diyos. Ang nakikita mo kung ano yung nasa harapan mo. Problema. Hindi konektado. Disconnected ka sa Diyos noon. Kasi kung kilala mo ang Diyos, magre-reklamo ka. Magre-reklamo eh. Kasi nakita mo yung kabutihan niya. Tama? Ba't ka mo problema nang walang pera ngayon? Nung pandemic ka, nakaraos ka eh. Taba-taba mo nga ngayon. Diba? Nung problema mo, may sipong ka ngayon, wala kang boses. Nung pandemic nga, iningatan ka ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Ang dami kinuha nung panahon ng pandemic at mapalad tayo na hindi tayo isa doon. Kasi may plano ang Diyos sa buhay mo. At huwag nawang masayang yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi pwede kang gamitin ng Panginoon sa kanyang plano. Mahirap kasi may plano ang Diyos, may plano ka din eh. Kaya naglalaban tuloy. Kapag hindi nangyari yung plano, magre-reklamo ka ngayon kay Lord, Lord, ba't di nangyari to? Eh kasi naman may sarili kang game plan eh. Parang basketball yan. Hindi pwede na may sasabihin si coach na isang game plan. Ikaw may game plan kang sarili. Talaga matatalo kayo. Kaya hindi nakapagtataka, maraming Kristiyano, they do not experience a victorious Christian life. Why? Because they have their own game plan. Ano dapat mong gawin? Pasakop ka sa coach ng buhay mo. Wow, ganda. Pasakop ka doon. Pasakop ka, sumunod ka. Eh, pastor, alam mo yun, ano lang ako, papasahan lang ako eh. Okay lang, at least nangyaring kalooban ng Diyos. Hindi man ikaw yung pinagpala, at least ikaw yung naging daluyan ng pagpapala. Minsan kasi, ang hilig nating maging pabida lagi. Gusto mo, ikaw lagi yung sentro. Pastor, di ba tayo pwedeng maging bida? Mga kapatid, hindi tinatanong dito kung magiging bida ka o hindi eh. Kung tinatanong dito, ganito, magpapagamit ka ba sa Diyos? I love the book, kung kaya niyong bilhin, Cat and Dog Theology. It speaks about
the attitude of believers every time situation happens. Bigyan ko ng example dun sa buo. Naalala ninyo, yung nagkasala si David kay Bathsheba. Naalala niyo yun? Tapos, nabuntis. Namatay. What if I tell you, ang plano ng Diyos sa bata is ipanganak siya, pagkapanganak niya, mamamatay siya, papayag kayo? Ayon sa gusto, yun ang plano ng Diyos. Sabi ng book, ano yung magiging conversation? Okay, halimbawa, aakyat ng langit yung bata kasi lahat ng bata na hindi pa pumasok sa age of accountability, diretso langit yan eh. Di ba? Tapos ang ganda ng sinabi ng book, sabi ng bata, Lord, bakit ganun nangyari? Marami pa akong plano sa buhay, bakit hindi nangyari yung dapat mangyari sa akin bilang isang tao? Tapos, ang ganda ng conversation, hindi nagsasalita ang Lord, tango lang siya ng tango, okay, sige. Diba? Parang ang daming complain. Tapos ka na, sabi ng Lord, ito yung reward mo. Kung nakita niyo yung reward, hindi na siya nakapagsalita. The point is this, mahalaga sa isang mananampalataya na lagi ang kasiyahan, ang glory, hindi laging sa atin kundi sa Diyos. Yun nga yung pinapakita natin sa bawat ministry na meron tayo sa church. Hindi ginawa ang mga ministries na meron tayo para maging sikat tayo. Kasi kung magiging sikat na, tigil-tigilan na natin to, nagpapakapagod lang ho kayo. Nakikinig ko ba kayo? Sino ba naman ang matinong tao na nagkakandama tayo na sa heat stroke ang lahat, nandoon kayo, nagbe-bread for life? For what? Kasi iniisip niya, pagpapalain kayo ng Diyos, tigil-tigilan nyo na ho yan. Ginagawa natin yon kasi gusto natin mapatay ang Diyos. Hindi para sa inyo yon. Kaya kapag sinasabi kong mag-picture kayo, mag-record, hindi para pagyabang sa tao, para sa atin yun na may babalikan tayo. Ang buti ng Panginoon, ano? Wala tayong wala tayong budget, pero nagpapakain tayo. Diba? Ang init-init ng panahon, di ba? Some of you graduate na, kita nagbubuhat ng bangko. Kasi walang mataas sa atin eh. Maglilingkod dapat lahat para sa kasiyahan ng Diyos. Hindi ka dapat magreklamo. Kasi kapag nagreklamo ka sa ginagawa mo, sayang eh. Na dapat yung kaluwalhatian, yung karangalan, mapupunta na sa Diyos. Wala, hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. Nag-aksaya ka lang ng panahon. So, balik tayo. Complaining, alam mo yun, it is not connected to our problem. It is not connected to our hardships. Wala karapatang magreklamo. Bakit, Pastor? Yung kaligtasan lang na ibinigay sa atin, wala akong pwedeng makapagbigay no, kundi ang Diyos lang. Kaya hindi utang na loob sa inyo na nag-a-attend ho kayo ng gawain. Hindi utang na loob sa inyo, o alam mo yun, hindi utang na loob ng Diyos sa inyo na dumalo ka ng press. Pwede ka naman tumanggi. Pero dahil, again, ginagawa natin to ng dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga, again, ulitin ko, complaining, it is not connected in our difficult situation. It is not connected to our problem. Number 3 and last, at hindi na tayo magtatagal. Complaining should not be the reason to revoke our blessing. Complaining should not be the reason to revoke our blessing. Now, wala ho kayong makikita na taong nagreklamo sa Diyos na hindi lang basta tinuwid ng Panginoon, pero paulit-ulit nilang ginagawa. Ano ginagawa ng Diyos? Yung pagpapala na dapat sa kanila inaalis ng Panginoon. Because complaining is disobedience to God. Naniniwala ba kayo doon? Complaining is disobedience to God. Kasi sinabi ng Panginoon, pero nagreklamo ka eh. Di ba? Ang nakakatuwa pa sa mga taong ganito, ipupursue lang nila na gawin ang pinapagawa sa kanila kapag, alam mo yun, may kapalit. Which is nakakatakot to. Diba? And Israel are just like that. In fact, meron manaka-naka sa panahon ng ating Jesus. Naalala nyo, nagpakain ng Lord, 5,000. Tama?
And then after niya magpakain ng 5,000, lumipat siya sa gatherings, pinalayas niya yung may legion sa katawan. Naalala niyo yun? Sa gatherings. And then bumalik sa uli kung saan yung mga taong pinakain yung 5,000. Ngayon, sumusunod yung mga tao, hinahanap siya, Lord, saan ka punta, Lord? Ano sinabi ng Lord sa kanila? Sumusunod naman kayo, hindi dahil nakita niyo yung miracle. Sumusunod kayo dahil hindi niyo, alam mo yun, hindi niyo nakita na ako yung Kristo. Sumusunod lang kayo kasi nakakain kayo at nabusog. Ang pangit, Grabe. These are the type of people na kapag hindi nangyayari, sila yung magre-reklamo. Kapag hindi nangyayari, yung mga expectation nila, ito yung mga nagre-reklamo. Masakit man, it goes against preaching of prosperity gospel. Ulitin ko, hindi tayo against sa pagpapala. Sapagkat ang pagpapala ng isang mananampalataya, walang makakapigil dyan. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. So naturally, yung pagpapala, dadalo yan kapag sumusunod ka sa Diyos. Forgive me, but ang blessing, hindi ho pinagpipray yan. Kundi ang pinagpipray natin, yung magiging obstacle sa blessing. Kasi again, ulitin ko ang pagpapala, naturally darating yan sa taong, sumusunod sa Panginoon. I have never seen such person na sumusunod sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Yun ang sabi ni King David, tama? Kaya hindi issue doon kung magpapala ang Diyos o hindi eh. Naalala si Hananiah, Mishael, and Azariah, commonly known as Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba? Naalala yung sinabi nila nung sabi nung hari sa kanila, mag-vow kayo sa rebulto. Sabi nung tatlo, keme. Ayaw. Susunugin kayo. At dito nagalit yung hari. Hari, tanda mo ito. Ang Diyos namin ang magliligtas sa amin. Ngayon, hindi man kami iligtas sa apoy na yan, hindi kami magbabaw sapagkat kilala namin yung Diyos sa pinaglilingkuran. Ang tindi nun. Ano yung ending? Naligtas ba sila sa fire? Hindi. Tinapon sila. Ang kagandahan dito, sinamahan sila ni Jesus saan? Sa fiery furnace. Silang apat lumalakad-lakad dun for fellowship. Ewan ko kung ano pinag-uusapan nila, ba't sila lumalakad doon? Meron ba silang game na, yung trip to Jerusalem, wala mang bangko? Di ko alam kung nag-uusap sila. Pero habang naglalakad sila doon, alam mo yun, tinawag sila nung hari. Paglabas nung tatlo, kasi nawala na si Jesus eh. Okay? Hindi ko alam kung siya yung natalo sa trip to Jerusalem. I don't know. But one thing is for sure, paglabas nung tatlo, hindi man lang nasunog yung kanilang damit, ni amoy, walang naamoy sa kanila. You know why? Because they know who God is. Pwede sila magreklamo actually. Pambira, kung kailan kami sumusunod, nangyayari pa sa amin ito. Nagigets niyo ako? Meron bang katunog na ganong sitwasyon sa buhay ninyo? Bihira naman, Lord, kung kailan na ako nagtatights ng mahusay, ngayon pa kami nawawalan. Lord, kung kailan na ako, hindi natutulog sa devotion namin. Hindi nga ako kagaya ni Ethel. Si Ethel natutulog sa devotion. Ako, hindi na ako natutulog, Lord eh. Amen? At least umaamin. Amen? Hindi ko sinabi para pahiyain siya. Hindi maganda na alam mo sa sarili mo yung mga bagay na dapat mag-uwi at ipapabago natin sa Diyos. Pero ang kagaya dito mga kapatid, when we talk to God about every situation ng buhay po natin, alam mo yan, sabihin natin sa Kanya. Amen? Huwag nating itago. Kasi kapag kinikimkim natin yan, to the point that we question about the goodness of God, may nakausap ako, estudyante ko to, isa siyang atheist. Okay? Tinanong ko siya kung bakit siya naging atheist kasi maraming reason for a person to become an atheist. Merong emotional, merong intellectual. Intellectual, kumbaga, wala siyang nakitang evidence eh. So therefore, walang Diyos. Yun namang emotional,
meron silang nire-request sa Diyos, hindi nangyari. So, they have proved, dahil hindi nangyari, walang Diyos. Kasi kung tunay na Diyos, kakaawaan niya kami. Yung pala, masama yung loob. Hindi ko pa nga nakakausap eh. Pag-pray niyo ako na sana ma-sharean ko siya. She's very bitter in life. Diba? Pero, alam mo yun, dahil hindi nangyari yung dapat na gusto niyang mangyari sa kanyang kaisipan, kumbaga, doon niya daw napatunayan na walang Diyos. Now, if I'm going to ask you the same question, ba't kayo naniniwala sa Diyos? Have you proven that God is real in your life? Kasi kung hindi, bakit kayo nandito? Tandaan nyo hindi ho natin ginagawa ito dahil wala kayong ginagawa o trip lang ito. Kasi sayang yung panahon eh. Again, I hope that kung meron mang gumagawa nito, sana isa tayo. Ang church ay piniprepare sa rapture. Kaya nga, sabi ko nga, ginagawa na natin ang evangelism, di ba? The crown of rejoicing to those na nag-share ng gospel. Bakit natin ginagawa ang devotion? It is for the incorruptible crown. We discipline our bodies. Alam ko, hindi madali, pero alam yan, because this church is preparing you to the second coming of Christ. Kung meron mang gumagawa nito, salamat. Pero isa ang church na ito sa nagpapakilala na si Kristo ay tagapagligtas. Siya ay Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating kasalanan. At naniniwala tayo that someday Jesus Christ will come back again. Kaya nga dapat tayo naghahanda. Give me oil in my lamp, keep it burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me... Alam mo yung sabihin nun? Inihahanda mo yung sarili mo. Oil symbolizes the Holy Spirit. We should walk in the Spirit. We should not grieve the Holy Spirit. It's about time. Sana tapos na tayo dun sa patisod-tisod. Amen? Marami yung ganyan ngayon eh. Kailan lang, may mga umalis nga eh. Sana makasampung sila ng kapayapaan. Don't get me wrong, kapag nababanggit ko sila, I'm not mentioning them para pahiyain sila. No, it's not. Ulit ko sa inyo, kahit sino ang alis, umalis man kayo, ang panalangin natin, sama kayo mapunta, lumago sana kayo. Napakaiksi na ng panahon para magtanim ng galit at sama ng loob sa kahit na kaninang tao. Sayang yung panahon. Amen. And I hope this church, truly talaga, inihahanda kayo. Bakit? Ginagawa natin eh. It's up to you na lang talaga kung magpapatuwid ka o hindi. Kasi matindi yung laban ngayon. Amen? Kung maraming churches ngayon, they're trying to do everything para mag-gather ang maraming tao para ma-please lang sila, this church is different. Kung ayaw mo sumunod sa Panginoon, malaya ka makalis. Wala namang pinipilit na kahit na sino. Ang pinilit na pagmamahal ay hindi yan pagmamahal. Kung tunay mo mahal ang Panginoon, susunod ka sa Kanya. Let me mention this. Nakakasama na natin ngayon ang mami ni na Melissa at ni Natnat. Diba? So nakakatuwa. Dati, hindi eh. Sa devotion ba sumasama na sila? Hindi pa naman. Pag-pray pa natin. Okay? Kasi kagalakan natin yun eh. Diba? That we encourage. Niyayaya niyo po ba sila? Kung tunay na ang ginagawa niyo ay totoo at nagdudulot yan ng kalaguan at kasiyahan, kagaya ng kaligtasan, ipagsabi niyo sa lahat. Amen? Nabibless po ba kayo na may devotion tayo? Encourage other people in doing that. Because in doing that, it lessens the tendency of what? Complaining. Because complaining, tandaan nyo na, complainers, it doesn't please God at all. Nawa, tayo ng Panginoon,
na nagtatapat, hindi nagrereklamo, nagtatapat at nagpapatuloy sa paglilingkod. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa amin po na pag-aralan. Hiningi po namin, Ama, na bagaman kami, Panginoon Diyos, ay limitado ang aming oras, ang aming lakas, ang aming resource. Patuloy po nawa namin matutunan na laging tumingin sa iyo, na laging tignan namin ang mga bagay na iyong ginawa, to meditate upon it. Lord, ang nangyari ho sa Israel, that is why they complained so much. They did not focus their lives on you. Iba-iba yung nakikita nila. Nakikita nila kung ano yung kulang, hindi kung ano yung meron po sila. Lord, nalaman namin that complaining is a mental suicide. Complaining, it's a serious problem na kinakailangan po naming i-deal. Lord, makita po nawa ng iglesyang ito ang kakulangan ng pagiging sensitive sa bawat aspeto ng aming buhay. And one of this, O God, is being a complainer. Kung isa man kami sa mga ito, humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo pong ituwid ang aming isip, ang aming paglakad, ang aming paglilingkod sa inyo. As we serve a living God who knows, controls, and the giver of everything. Ikaw, O Diyos, ang lahat ng bagay na ito. Kaya karapat-dapat lamang na paglingkuran namin kayo ng tama at na totoo. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin at samot. Pangalan ni Jesus. Amen. At